yung mga kapatid nyo at hiningi kayo ng tulong, anong problema dyan, Ma'am April? Gusto po namin talaga makauwi. Kausap ko po yung front nila kahapon. Sabi, 7, makakaalis na kami. Pero nakausap ko po yung amo ko dito. Gusto na naman po niya na mag-stay na naman ako by 3 days na naman yata sa kanya. Panibago na naman po daw na sistema yon na kailangan kong bayaran yung 5 months na yun sa kanya. Tapos na po yung kontrato yun dyan, Ma'am April? Hindi po. Kasi po nung una pa lang po kasi talaga na yung pagpunta rito, hindi po siya yung nakalagay sa kontrata. Hindi po sinunod yung kontrata? Okay. Alin po doon ang hindi sinunod sa kontrata, Miss April? Hindi po siya yung naka-employer namin doon. Tapos siguro yung sweldo hindi rin nasunod? O ganun din po. Okay. At dahil diyan gusto niyo pong makauwi. Breach of contract ang tawag na. Ano pong sabi ng agency ulit, Miss April? Wala naman po sinabi yung agency na yun. Ayaw nga po daw makipag-cooperate. Sandali lamang po, Miss April, and then, ito naman, kasi isang agency lang, si Angelito Timba Lopez. Yung naman live-in partner na si Miss Jonalyn Saplad at wala naman siyang contact number, kaya hindi natin makausap, kaya ikaw na lang. Ito, anong problema naman po kay Mrs.? Yung Mrs. ko kasi, actually, magkasama po sila kasi doon sa dati sa isang tahian po nung pinapasokan niya. Kung hindi nga sinusunod po nung employer nila yung... Pareho din, contract, hindi sinusunod. Hindi sinusunod yung contract po, di lagi sila nagtatalo. Ang ginawa po nung employer na yon, ibinenta po ang Mrs. ko. In the first place, dapat hindi siya binenta. Kung saan talaga siya nakalagay sa kontrata na abo niya, doon dapat siya. Ang nangyari dapat sinusunod talaga yung kontrata. So, hindi ho tama yun yung binibenta po yung mga OFW natin. Nagiging common practice na ito. Ikaw naman, Nis, kausapin mo. Ayan, magandang hapon po sa inyo, Mr. Basil Valeda, Liaison Officer ng ANA International Placement Inc. Magandang hapon po sa inyo. Good afternoon. Ito nga po dito yung mga kamag-anak po nitong si April Wagayan, nasa kabilang linya nga po siya, at saka itong si Jodeline Saplad. Yes, ma'am. Sir, ba't hindi po sinunod yung kontrata? Bali, ganito po ang naging problema. May naging problema po yan sa employer. Yung employer po, hindi po hindi sinunod. Itin-transfer po sila, sir, para mag-training po. Mag-training? Yes, sir, dahil po sila ay mananahe. Pagdating doon, hindi po nila nagawa ng maayos yung trabaho po nila. Hindi. Kalokohan yan. Sir, ginagamit lang yan, kunyari, ng mga employer para mabenta nila yung kanilang mga tao para mapagsamantalahan nila at magawa nila yung gusto nilang gawin para sa palusot na hindi sapat yung kaalaman nito kaya iti-training muna in the guise of training, pero yung pala binibenta. Sir, kung ano yung nakalagay sa kontrata, dapat yun talagang sinusunod. Now, when it comes to training, alam nyo naman na kung ano yung trabaho talaga ng OFW natin, dito pa lamang, nabigyan na silang sapat na training. Di ba? Yun nga po ang pagkakamali nga po ng employer, hindi po na-inform sa amin, hindi po na-inform sa aplikante. Ngayon po, umuwi po dito personal yung employer at napakiusap na rin po namin na mapauwi na rin po sila. Yun po, sir, ginagawan po namin ng paraan. Lahat po ng mga reports po, nagre-reports po kami sa POEA, sir. Opo. To be honest, sir, nasuspend na po kami dahil sa kanila. Tama lang po, sir, yung ginawang suspension sa inyo kung ako pong tatanungin, sir. Opo naman, sir. And sa amin naman po, sir, ginagawa po namin yun sa amin. Yes, sir. Okay. Sandali lamang po, sir, Miss Marisa Cruz ng OWA. Magandang hapon ulit, Miss Marisa. Yes, good afternoon po, Sir Rafi, Ma'am Nina. Ano pong sa palagay nyo, ma'am? Nakikinig kayo kanina pa. Bago pa po tayo magpadala ng mga OFW sa abroad, dapat alam po natin talaga kung ano po yung kanilang skills. Mag-apply pa lang po. Siyempre, dapat meron po niya, iminamat mo yan sa job. Hindi po yung pwedeng pagka nag-apply siya. Ito yung alam niyang trabaho bilang agency, basta ibsasabak na lang po natin sila. So, dapat po talaga na pauwiin po nila yung kanilang mga workers. Salamat po, Ma'am Marisa. Mabuhay ko kayo, ma'am. God bless po talaga. Thank you, sir. Ma'am April. Opo. Sige, hang-on ka lang dyan. Yung tulong parating na. Okay? Okay po. Meron kang gustong Ay, sabihin? sana. Sige, kausapin mo yung kapatid niyo. Sige, Miss Mary, kausapin mo. Sis, ingat ka hanggang makauwi. Oo. Siyempre, iniisip din namin yun mag-umpisa nung nasaktan ka. Ingat ka na lang lagi,
Ikaw naman, Kayo sir. din dyan, ingat. Ikaw dyan lalo. Basta God bless. ingat ka lang hanggang sa pag-uwi mo, no? Antayin ka Oo. namin dito. Salamat. Kakausapin lang po sila ng OWA, pupunta sila sa kabilang booth. Pwede niyo pong wag muna ibaba din, pwede niyo pagpatuloy usap niyo doon sa kabilang booth off-air. Okay? Sige lang po kayo punta sa kabilang booth. Okay, thank you po. Salamat po.